nila na bahagi raw ng kanilang panapa nito lang nakaraang buwan. Kumakanta lang po kami na may bit-bit po na kandila at naka-white t-shirt po kami. Nag-uumpisa yan ng alas 12 ng gabi. Kailangan talaga kung sa dilim, mas maganda yung matahimik ang paligid. Ang hawak ko po is yung permit po namin during po ng aming prosesyon na 9 days. Hindi po kami yung kumakatok sa mga bahay-bahay po na sinasabi po nila. Hindi po kami kulto. Nire-respeto po namin yung ibang religion at sana po respetuhin din sana nila yung religion po namin. Pag sinabi mo kasing kulto, isa itong grupo o samahan ng mga tao na may iisang paniniwala. Kaya nagkakaroon ng negative connotation dahil sa pagiging iba na kanilang pamamaraan. At minsan, sinasamahan ito ng mga kwento ng mga katatakutan. Hindi negatibo ang isang kulto. Kailangan lang maging discerning kung ito bang grupong ito ay tama at matuloy. Pero sino nga ba ang mga misteryosong kumakatok sa mga kabahayan? Ayon sa isinagawang investigasyon ng LGU ng Bayambang, ang mga sinasabing kumakatok sa mga kabahayan, isa raw lalaki na may kondisyon sa pag-iisip. Kami po ay nakakuha ng CCTV video and statements kung siya po ay nagkakatok-katok sa mga bahay upang manghingi ng pagkain sa ating mga kababayan at itigil po yung ganitong pagkakalat ng maling impormasyon. Ayaw po namin na magkaroon ng takot. Ang isang malit na impormasyon na pwedeng lalabas ay laki ang epekto. Huwag po kayong mag-alala. Marami pong friendly forces na naka-deploy. Sana sa mga hindi naniniwala, samahan na lang kami ng kasal. Mag-ingat lang sila. Huwag silang matakot. Pag mayroon silang nalaman na ganyan o kaya ay naramdaman sa bahay nila, ipalam lang nila sa akin at kami re-responde agad. Ang mga misteryong nababalot sa dilim, mas mabuting hinahanapan ng kaliwanagan. Para ang takot, hindi tayo laging kinakatok. Ngayong 2024, handog ng GMA Pictures sa GMA Public Affairs, KMJS Gabi ng Lagim The Movie. Dito tayo! Kung meron kang makapanindig palahibong na picturean o na videohan, ipadala sa microsite na ito at i-check ang Kapuso Mo Jessica Soho Facebook fanpage para sa detalye. Ang mga mapipiling kwento itatampok sa pelikula at mananalo ng tig 20,000 pesos. KMJS Gabi ng Lagim The Movie. Magmunda siya ito, dinalagin niya. Daw ng talong. Malaking issue ngayon sa buong mundo ang mga obra na nakadisplay sa mga museum na nakaw pala. Ganito rin ang paratang ng mga tiga-Bolhoon sa Cebu sa matagal na nilang hinahanap na obra na di umano ninakaw sa kanilang simbahan at nakadisplay pala sa National Museum. Paano nangyari ito? May bagong i-exhibit sa National Museum. 4 na piraso ng antigong panels. Makasaysayan ang mga ito dahil pinaniniwala ang gawa pa noong early 1800s. Pero ang anunsyong ito ng National Museum naging kontrobersyal. Ikulik niyo yan sa Bolhoon. These panels are stolen. Ang 4 na panel kasi na nasa kustudiya ngayon ng pambansang museo, pinaniniwala ang mga ninakaw sa simbahan ng Bolhoon sa Cebu noong dekada 80. Nawala ang integrity ng Bolhoon Church. Pag-aari ng Buluan Church yan. Dapat ibalik nila kasi matagal na rin namin hinahanap yan. Paano ito napunta sa National Museum? At kung sakaling ito nga ang mga nawawalang Bolhoon panel, maibabalik pa kaya ang mga ito sa pinanggalingan nitong simbahan? This is one of the oldest churches in the Philippines. It was built in 1783. Ang simbahan
simbahan ng Bolhoon o ang Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima, kinikilalang Center of Faith ng Bolhoon, idineklara ng National Museum taong 2000 bilang National Cultural Treasure. Tinatayang 400 taon na ang tanda nito. Matikas na nakatindig sa sentro ng Bolhoon at nakaharap sa may dalampasigan. Ang Bolhoon ay isa sa pinakaunang mga parokya na established ng mga paring Agustino. Malaki ang papel ng Bolhoon for the spreading of Catholicism in the South. Ang Bolhoon is nasa tentative list ng UNESCO World Heritage Site. Ang bayan ng Bolhoon sa Cebu, tahanan din ng mga mahahalagang historical artifacts. Sa loob ng tinatawag nilang El Gran Baluarte o Kampanaryo, makikita ang sinaunang selda nung panahon ng mga Kastila. Sa pader nito, may mga sinaunang buhit ng barko na natatanaw daw ng mga preso noon mula